Pastor, yung message ni Pastor kahapon. Ano ba yung tungkol saan ang message ni Pastor? Tungkol sa regalo, no? Ang regalo, ano yung pinakamagandang regalo? Na, ano yun? Yung regalo na nanggaling sa Panginoon. Ano ba yun? Yung kanyang mga aral at yung kanyang kaligtasan. Ngayong umaga, ipag-aaralan natin kung paano mo tatanggapin ang Panginoon. Kung paano ang isang tao makakarating sa heaven. Makinig ka? Makinig kasi may tanong ako. Mamaya, pagkatapos ng story. Sige. And yung verse, boys, makinig. Genesis 1:1. Basahin natin lahat. Genesis, lahat. Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and the earth. No, sa pasimula, ginawa ng Panginoon ang heaven and earth. Unahin natin yung heaven. Sa heaven. Ito yung heaven. Ito yung langit. Kung sa langit, ang nakakarating lang dyan, yung mga taong ligtas at tumanggap sa Panginoon. No? Paano makakarating dyan? Mamaya, pag-aaralan natin. Ito naman ang earth. No? Ang earth, kasama dito yung ating planeta. Yan o. Sa ating planeta, merong araw at gabi, merong kalawakan, merong mga iba't ibang uri ng ibon, merong karagatan, merong mga puno, no? Merong iba't ibang klase ng hayop, may sapa at saka ilog. Ngayon, makinig. Doon sa kalangitan, gumawa si Jesus ng mga angels. Yan, angels. At sa angels na yan, may kinuha siyang isang leader. Ito si Lucifer. Ayan, ito si Lucifer. Ang meaning ng pangalan niya ay Bright Morning Star. Kasi maliwanag na maliwanag siya. Boys, kung nasa likod makinig. Kaya lang, nagkaroon siya ng 5 idols na makikita sa Isaiah chapter 14, verse 13 to 14. Una, sabi niya, I will go to the highest heaven, sabi ni Lucifer. Gusto niya daw na makarating sa mas mataas pa na heaven. Number 2, I will make myself a throne above God. Gusto niya yung magkaroon siya ng trono na mas mataas pa daw kay God. Number 3, I will rule over all. Gusto niya siya yung maghari sa lahat. Tapos number 4 na ano niya, I will be higher than the clouds. Gusto niya na maging mas mataas pa siya. No, number 5, I will be like the Most High. Gusto niya siya yung pinakamataas. Ngayon, nalaman ni God yung plano ni Lucifer. Kinausap siya ng ibang mga angel. Kaya, nagalit sa kanya si God, hinulog siya sa lupa. Ayan siya, kasama siya ng mga ibang angels. Hinulog siya. Ayan. Ayan. At, ang pangalan niya, pinalitan na. Hindi na siya si Lucifer. Sino na siya? Satan. Si Satan na siya. No? Ayan. Tapos, nasaan napunta si Satan? Napunta siya sa Garden of Eden. Kung saan, no? Unang ginawa na doon si Adam. Tapos, sunod niya ginawa ay si Eva. Ayan. Sabi ni God, lahat doon ay pwede niyong kainin. Maliban na doon sa puno na nasa gitna. Kasi pinababawal siya. Kahit ipuin yan, kahit tikman yung prutas na yan, bawal. Walang sinabi sa Bible na masanas yan, no? Yung prutas na yan. Ayan. Tapos kaya lang, no? Hindi nag-obey si Eva.
pumitas siya, dinala niya pa kay Adan, no? Kaya yan, kinain nila, yan o, kinain nila yung prutas, no? Kung kinain nila yung prutas, no? Doon nila napansin na wala pa silang damit. Kasi nung hindi pa sila nagkakasala, wala pa silang mali siya na nararamdaman sa katawan. Nung natikman na nila yun, no? Ayan, doon nila nalaman na wala pala silang saklot sa katawan. Ayan. Kaya, nagano sa kanila si God, pinalaya sila, pinalabas sila sa Garden of Eden. Ayan. O, merong nagbantay na angel, na merong pang sword na nag-iilap. Ayan. No? Paglabas nila ng Garden of Eden, no? Doon nila, hindi sila mabubuhay kung hindi sila magtatrabaho. Kailangan nilang magtanim para makakain sila. Hindi katulad nung nandun pa sila sa Garden of Eden. Kahit di sila magtrabaho, pitas lang sila ng pitas ng pagkain doon. No? Yun, nakakakain na sila. Hindi pa payag si God na si Satan ay maghari sa lupa. Kaya, ang ginawa ni God, pumili siya ng isang babae na magdadalang tao siya. Dahil yung Holy Spirit na sa kanya, maglalagay sa kanyang tiyan. Ayan, ang napili ni God ay si Mary. Ito si Angel Gabriel. Inausap niya si Mary na ikaw ay magdadalang tao at ang ipapangalan sa iyong anak ay Jesus. Ayan. Si Mary, sabi niya, nung una, paano ako magbubuntis? Wala naman akong asawa. Pero dahil alam niya yung kapangyarihan ng Panginoon, pinagluwanan ng angels, ayan, kaya tinanggap niya yung hamon niya sa kanya. Ayan. Tapos kinausap din ng angels, Gabriel, si Joseph. Sabi niya, magkakaroon ka ng asawa na ang pangalan ay Mary at magbubuntis siya na ang ipapangalan ay Jesus. Si Jesus pinadala dito sa lupa, hindi malaking tao na, no? Siya, pinadala siya, parang kagaya natin na dumaan tayo sa baby, tapos lumaki tayo, nag-aral tayo, nag-kinder tayo, nag-elementary, nag-high school, nag-college, hanggang adolescence na. Ganun ang stage na nangyari kay Jesus. Kasi hindi naman siya pinadala bilang isang halimbawa, isang kambing. Paano maiintindihan ng tao kung ang salita kung isa siyang kambing, no? Kaya, pinadala siya dito sa lupa bilang isang tao rin na may nadadaan sa stages ng baby, na bata, na teenager, na gano'n ang niya kasi may purpose ang Panginoon kung bakit pinadala si Jesus. Kasi nandito din sa mundo si Satan. Ayaw ni God na masakop na ni Satan ang mga tao. Kaya lang meron tayong free will, malaya tayong pumili, no? Kaya yan ang purpose ng Panginoon. Kaya niya pinadalaan si Jesus. Ayan. At isinilang na si Jesus sa isang sabsaban. Hindi naman siya sinilang sa mamahaling hospital, di ba? Tulad natin. Ikaw, saan ka pinanganak? Sa hospital? Sa bahay. Si Jesus, pinanganak siya sa sabsaban. Ano yung sabsaban? Kainan ng mga hayop. Doon siya pinanganak. Ayan, hanggang lumaki na siya. Ayan, kasi laki na ninyo. Ito na siya. Nung lumaki na siya, nagtuturo na siya sa templo ng salita ng Panginoon. Maliit pa lang siya, nagtuturo na siya. At marami siyang ginawa dito sa lupa. Anong ginawa niya? Nagpagaling siya ng bili, ng bulag, no? Nagbuhay siya ng patay, nagpagaling siya ng mga may sakit, at mahal na mahal niya ang mga bata. Mahal na mahal kayo ni Jesus. No? Yan. Kaya nga, mayroong mga program para sa mga bata tulad ng BBS, feeding program, katulad ng mahapon, no? Binigyan kayo ng gift, tapos nag-share ng Word of God. Yan. Kasi ang gusto ni God, no? Maturuan ng mga tao ng kanyang salita. Kaya pumili siya ng
12 disipulo kasi alam niya na darating ang panahon na siya ay babalik sa heaven, no? Itong mga taong ito na tinuruan niya, sila naman yung magtuturo sa mga tao ng salita ng Panginoon ng maligtasan. Kaya ito, ayan o, pinako siya sa krus, no? At namatay siya sa krus. Pero pag ikatlong araw, siya ay nabuhay ng muli. No? Yan, makikita natin. Umakyat na siya sa langit. Kung makikita natin yung pako niya, ayan o, butas sa kanyang kamay, sa kanyang paa. Ito ang kanyang mga disipulo. Nagpaalam na si Jesus sa mga disipulo niya, sabi niya, no, humayo kayo at turuan niyo ang mga tao. No? Ngayon sa panahon natin, sino yung mga nagtuturo? Yun, katulad namin, na ginagamit ng Panginoon para turuan ng mga bata. Kasi ayaw ni God na mapunta kay Satan ang mga tao. Kaya, kasi si Satan may activities din dito sa lupa eh. Ano yung mga activities niya? Yung mga nagsusugal, yung mga pupunta sa mga madidilim na lugar, tulad ng Nagarin, yung mga ganon, yung mga nagsasyabu. Yan yung mga activities ni Satan. Hindi papayag si God na ang mga tao ay nahatak ni Satan. Ayan, ito yung si Satan, ito yung mga tao. Pag punong-puno ka ng kasalanan sa buhay mo, malayo ang buhay mo sa Panginoon. At nalulungkot din si God makita na gano'n. Kaya kailangan mayroong magtuturo sa tao. Kaya niya pinadala si Jesus dito sa lupa para maturuan ang kanyang salita. Ayan. O dito, ito na yung importante. No, ito yung langit. Sabi sa salita ng Panginoon, ang langit, ang dingding daw doon ay parang jasper na malinaw pa sa baso, malinaw na malinaw. At kung ang daanan daw doon ay ginto, no? Kaya maliwanag daw, no? Yan. Ito naman ang sa impyerno. Yan,